Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Aching Vivian, muling bumabalik po sa inyo. And maraming salamat sa aking mga viewers and subscribers na patuloy na tinatangkilik ang aking mga videos. But before anything else, thank you Lord sa lahat po ng mga oras at wisdom na pinagkakaloob niyo sa akin. Anyway, itong araw pong ito, gagawa tayo ng special na suman. I won't say it's suman, but it's kakanin it's what we call tupig. I'm pretty sure marami sa inyo nakakalam ng tupig. We have one subscriber na nag-request na magluto ako ng tupig. So this is the recipe that I will show you today, ang pagluto po ng tupig. Ito po ang ating mga ingredients. Gagamit po ako ng medyo dadamihan ko, okay? 2 pack ng glutinous flour, which is 16 ounce each or 1 pound. So, 2 po nito. 2.5 cups of dark brown sugar, 2 cups of young coconut. Ito po ay nabibili kong frozen dito, hindi tulad sa Pilipinas na sariwa ang buko. Dito ay frozen na. So, drainain ko muna ito at tinanggal ang tubig. So, this is 2 cups of young coconut. And we will need 2 cans. 3 ito nakalagay kasi bukas na po itong 2. 2 cans po ng coconut milk, which is 400 ml or 800 ml total po ng coconut milk na gagamitin. And lastly, of course, hindi mabubuo ang tupig natin kung wala tayong dahon ng saging. Again, ito po, pre-nep ko na po ang dahon ng saging. Pinadaan ko ito sa apoy. Okay, may mga iba na nasira na pwedeng gamitin pag kami mga punit yung iba pong dahon ng saging. But basically, ito po ang size ng dahon ng saging na ginagamit ko. Okay? So, gagamitin ko po ito. Oh, and by the way, we also need to put 4 tablespoon melted butter. Nasa microwave lang, mini-melt ko po. So, balikan ko kayo. Iaayos ko lang ang lahat at pagkatapos ipakikita ko sa inyo ang mixture po ng ating tupig. Okay, so yung 2 packs of glutinous flour, binuhos ko na dito sa aking bowl. Ngayon, susunod ko ang ating, ang ating coconut milk na 2 lata. Alam po nyo, ang tupig na to nagmula ito sa northern region ng Pilipinas, mainly sa Ilocos, Pangasinan, and most part of Tarlac. Ano po? So, kilalang kilala ang tupig. Maalala ko noon, pag nagbabakasyon ako sa Pilipinas, pag pumupunta kami sa Manawag, pagdaan sa Pangasinan, ang dami pong nagtitinda sa bangketa ng tupig. Dahil dito po sila sikat. Okay. So, ang ano naman po, gagamitan ko ito ng kamay, walang ibang ano. Hindi ako gagamit ng mga whisk. Okay? Hindi po dapat basa ang ating mixture. Yung kailangan yung may mold natin siya sa dahon ng saging. So, hahaluin ko lang ito. At pagkatapos, pagka well mixed na ito, ilalagay ko na ang ating sugar. Ang iba niluluto ito sa broiler, sa oven, ibobroil nila. Pero ang mas masarap ito itong pag niluto to sa grill. Kasi meron siyang char na lasa na magbibigay talagang pampadagdag lasa sa ating tupig. So, hahaluin lang ito ng maigi. Kasi nagtutubig din ito because of the sugar. Speaking of brown sugar, ang mas masarap talaga sa tupig pag ginamit mo ay muscovado sugar. Wala akong nabiling muscovado eh. Kaya
dark brown sugar ang ginamit ko. Same measurement, 2.5 cups. Ito po, halos halong-halo na ang ating glutinous flour sugared mixture. Ano po? Ngayon, kung makikita nyo, hindi siya matubig. Ngayon, lalagay ko na ang ating buko. Coconut. Yang coconut. At haluin lang natin. Kanina nabanggit ko Northern Region. It's Northern Luzon po ng Pilipinas na kung saan famous itong tupig. Lalong-lalo na po sa Pangasinan, sa Ilocos, at sa Tarlac. So yung mga kababayan ko sa Ilocos, sa Tarlac at Pangasinan, alam ko mas masarap kayong gumawa nito dahil sariwang-sariwa ang inyong mga ingredients na ginagamit. Pero sa Ilocos, maalala ko, hindi nila niluluto sa dahon ng saging. Niluto po nila ang tupig nila sa bamboo tube, sa kawayan. Ayan. Kung makikita ninyo, halong-halo na ang ating buko sa glutinous sugared mixture. So, ito'y pwede nang nating ibalot. Ayusin ko lang po ito at ang mga dahon ng saging at papakita ko sa inyo paano balutin to. Okay, so na-mix ko na lahat-lahat. Hindi ko lang napakita pala sa inyo. Yung 4 tablespoon na melted butter, hinalo ko rin. It gives flavor para hindi masyadong dry ang ating tupig. So, tuturo ko sa inyo ang pagbalot. Simpleng pagbalot lang. Iro-roll lang natin. Ako po, naglalagay ako ng konting palm spray para kasi kung may makikita nyo yung mga iba hirap na maraming naiiwan na sunog na balat ng dahon ng saging. Para maiwasan natin yon, naglalagay lang akong konti. Hindi naman kailangan karamihan. And, lalagay po ako ng isang scoop lang ng pinipig. Ay, ng tupig mixture. 1.5. Ayan po. At ating pong babalutin. Hindi kailangang itali, babalutin lang natin. Okay? So, ayan. Gawa pa ako ng isa, ha? Para makita nyo. Huwag nyo masyadong kakapalan. Kung hindi, mahihirapan tayong iluto ito ng pantay. May part na para maluto hanggang loob, huwag nyo masyadong kakapalan ng ating tupig mixture. Okay? So, ganyan lang po. At ating i-grill maya-maya ang ating tupig. Tapusin ko lang ito, tapos dadaling ko kayo sa labas at tayo'y magluluto ng tupig. O ayan, natapos ko rin balutin. It took me 30 minutes na ibalot to. More or less, this is about 60 to 80 pieces, 70 pieces po na tupig. But before anything else, gusto ko munang i-shout out si Algin Stoddard. Algin, thank you for copying my penne. I know hindi mo dinagdag yung red pepper flakes, which is fine because of the kids. Pero salamat at nagustuhan ninyo ang ating chicken penne in sun-dried tomatoes. O paano? Tara na, samahan nyo ako at iluto na natin to sa labas. Okay? Tara! O, paano? Simulan na natin ang pagluto ng ating tupig. Mainit na ang aking barbecue grill at nasa mahina lang. Hindi natin pwedeng lutuin to sa mataas na apoy. Kundi masusunog agad ang ating mga dahon. Umpisa natin ilagay ang ating mga tupig.
Mabilis lang ang pagluto. Nakikita nyo, maayos na nating nailagay ang ating mga tupig. This would probably take about 2 minutes on each side. Maximum of 5 minutes in cook. Mabilis lang po ito. Oh, before anything else, shout out to Sister Jelly, Jelly Graphil Flower Shop. Binigyan po niya ako ng isang vase ng flowers, napakaganda. So if you need any future flowers or para sa mga any occasions, siya po ay nagde-decorate din sa mga gatherings. So please look at her website, Jelly Graphil Flowers. Thank you, Sister Jelly. Olika, balikan na natin ang ating mga tupig. Yan, hindi pa. Pagka medyo nakikita nyo nasusunog na yung ilalim, tsaka nyo ibaligtad. Ito yung sinasabi ko, kaya gusto ko ito na ginigrill, iniihaw kesa sa ibobroil dahil this one, meron siyang flavor ng smokiness and char. Mas masarap ito pagka iniihaw talaga. Takpan lang natin para yung init, ini-steam niya yung ibabaw at naluluto yung ating tupig. About a minute or less lang. Ayan, tinakpan ko muna para maluto ang buong loob at mag-steam. So, while waiting, shout out po sa lahat ng mga aking viewers and subscribers at saka sa mga komento na re-receive ko. Napaka-sarap basahin ang mga komento ninyo. Pusong papasalamat sa inyo. Ang gagaling ninyong mag-komento and papasalamat ako sa lahat ng mga sumunod sa mga previous videos ko at ginawa nila ang mga niluto kong kakanin. Salamat sa inyo at naway lagi ninyong panoorin ang aking video at marami pa akong ituturo sa inyo. Ayan, buksan na natin at makita. Ako, napakaganda ng pagka-char niya. Nakikita nyo, lumalabas na yung isa. Ibig sabihin, paluto na rin ang ating tubig. So, babalik ka rin pa uli para sa alam nyo, kaya lagi ko sinasabi sa inyo, kailangan sa mahinang apoy lang para hindi mabigla ang tubig nyo. Kasi pagka nasa mataas na apoy, masusunog agad ang labas pero hindi luto ang tubig. Kailangan sa pagluluto is may tender loving care din para sa ganun masarap at maganda at maayos ang inyong pagluluto. Ayan, kung makikita ninyo, luto na ang ating mga tupig. Makikita ninyo na nasunog na yung mga mixture natin sa loob ng tubig. Ayan ang ganda ng pagkaluto. So, tatapusin ko muna lahat ito at babalik ako sa inyo pag natapos ko nang lutuin ang lahat ng ating tubig. Okay, we finally reached yung last batch natin. So, papatayin ko na po ang aking apoy. Correction lang po, kanina sinabi ko 2 to 3 minutes on each side. Kung nasa mahina ito, kasi last time ganun na nangyari, 3 minutes lang ginamit ko charcoal. Pero kung sa mahinang apoy, gas grill kasi ito, it's 8 minutes on both sides. Kasi we wanna see the char at yung sunog ng ating tubig. So, natapos na rin. At ngayon, tara sa loob at tayo papakita ko sa inyo ang finished product natin. Ayan, natapos din natin ang ating tupig. Marami tayong niluto ngayon. Ang dami-dami. So,
Paalala lang, ang pagluto nito, dahil ginamit ko is gas grill, it's 8 minutes on both side. Yung nakaraan kasi, kaya ako nasabing 2 to 3 minutes on both side, charcoal ang ginamit ko nun. Okay? Makikita nyo, ang ganda ng pagkaluto. Medyo sunog-sunog ng konti. Di po ba? So, tikman natin ngayon kung anong lasa ng ating tupig. Ayan. So, ang sarap ng itsura. Ano po? Tikman po natin, ha? Medyo may... May crunch ng konti. Ang sarap. Tamang-tama lang ang asukal. Ang tamis. Perfect po siya. At saka for every bite, may makakagat kang buko. So, paano? Hanggang sa muli na pagluluto ko ng isang kakanin muli. At naway nag-enjoy po kayo sa panonood ng aking paggawa ng tupig. Maraming salamat po sa inyo. Dakala salamat. And to all my viewers, subscribers, maraming salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa aking mga videos. Dakala salamat kaya kayungan po. Let's all cook tupig and enjoy it. To God be the glory. God bless you all.